So guys, magluluto tayo ngayon ng paella. Pero ang tipo ng paella ko ngayon ay magkahalong chicken at shrimp, and then yung galamay ng ng octopus. Masarap po siya. Ngayon ang ginawa kong shrimp, yung tinanggalan na ng balat. Kasi kumungat ngayon ay quarantine, lockdown. Walang mabiling buo. At saka okay na rin ito kasi natanggalan na siya malinis na siya. Tinanggalan na siya ng balat, wala ng ulo, tigtas na sa cholesterol. Tapos, ang ingredients natin ay kalahating kilong bigas, yung pang paella, yung special rice siya, yung bilog. Tapos, yung galamay ng octopus, konting asin. Yung konting asin na yan is panghalo natin doon sa manok. Pantimpla lang natin doon sa manok. And then, yung kamatis na ginadgad ko na, bawang, sibuyas. Yung bawang is mga 4 na globes yan, mga 4 na ngipin. Tapos yung sibuyas is 2 maliit. And then, mantika. Actually, magkahalo na dito yung panggisa ko doon sa manok kasi ihihiwalay natin yung manok mamaya. So, mga 10 kutsara ang inilagay ko dyan. Bali, paggigisaan natin doon sa manok at saka yung sa paella. And then, ito yung sili na green at saka red. Green pepper at saka red pepper. So, ito yung manok natin ay mga 2 legs lang yan. Sinap-chop ko na. Kanina ipinakita ko, mamaya ipapakita ko sa inyo yung kung paano siya pakuluan. Hindi siya totally 100% na kumulo. Parang 75% lang. Gusto ko lang kasi mawala yung lansa. So, yan na. Parang pumuti lang siya. Tapos, konting paminta lang. Kasi gusto ko kasi pag nagluluto ako may paminta. So, here we go guys. Papainit natin yung paelyahan. So, here we go guys. Ginisa ko na yung yung bawang para doon sa manok na pinakuluan natin. So, ito. And at the same time, pinaano ko na rin yung yung paglulutuan natin ng paella. At the same time, igigisa ko na rin siya. So, ito yung natin. Hinati ko siya. Konti para dito sa pagpapailihan, panggigisahan natin ng unahin natin yung bawang. And then, ito na rin yung actually, yung tubig na. Ipapabaw natin siya ng konti. Basta ipapaluto natin siya ng konti. Kasi parang ipapatong na lang natin doon sa mamaya. So, lalagyan natin ng asin. Yan. Konti lang yung asin. Pangpalasa lang doon sa laman ng manok. And then yung paminta. Yan o guys. So, konti lang yung paminta. Pampalasa lang. Wala kasi akong paghahawak ng camera. Kaya, so, aantayin natin yan guys na maluto. Pakukulaan natin yan ng mga 10 minutes. So, punta naman tayo doon sa kabila. So, ito siya.
ganyan kasi ako kung minsan na pag magluluto ako. Pag nagagawa kong sabay. Kasi nakaprepare naman na, yan, na yung mga ingredients natin. So, ilagay natin yung sibuyas. So, medyo pababrownin natin yung sibuyas para hindi siya matigas. And then, maya-maya ilalagay na natin yung ating pepper, yung green at saka red pepper. So, hayaan muna natin siyang maluto. Ganito po yung ginagawa ko. Ito yung ano ko, talangan ko ng paella. Kasi para sa bawat ano niya ay maluluto. Pero kung sa probinsya naman, yung kalan na may gas o ano, I mean sa kahoy, pwede nyo siyang i-ano sa gilid-gilid yung ano, yung kahoy, yung apoy. Napakatipid nito, guys. Kayang-kaya natin gawin ito. Ito mapapakain na ang at least mga 6 na tao. Kumpleto na siya. Ayan, guys. Habang yung manok natin ay inaantay natin na lumambot. Oh, nakalimutan ko pala, no? Ang broth, chicken broth ang ilalagay natin dito. Mamaya. So, ito na siya, guys. Medyo lumambot na yung sibuyas natin. Maamoy na rin natin ang bango. Ilalagay na natin yung ating red pepper at saka green pepper. Siya na wala akong paghahawak ng video kasi ng camera. So, lulutuin natin yan for about 5 minutes. Antayin natin na totally malambot siya. Habang yung ating chicken naman ay nakasalang doon sa kabilang kalan. Ito po yung clay na ano, parang sa ating ano ay yung latik, yung pinag-aanohan natin ng latik. Yan yung pinaglulutuan ko. Akong paghahawak ng video kasi ng camera. So, lulutuin natin yan for about 5 minutes. Antayin natin na totally malambot siya. Habang yung ating chicken naman ay nakasalang doon sa kabilang kalan. Ito po yung clay na ano, parang sa ating ano ay yung latik, yung pinag-aanohan natin ng latik. Yan yung pinaglulutuan ko. Ano nangyari dito? So, after 10 minutes na pagpapakulo, paggigisa doon sa chicken natin, ito na yung resulta. Tuyo na siya, and then almost done na rin siya. Tapos ilalagay na natin doon sa ano mamaya, doon sa ibabaw ng ating paella. Pero hindi pa kailangan luto yung bigas o yung ibang sangkap. And then habang ginagawa ko iyan, ito naman yung ating ano, yung ginigisang sili. Yung red pepper at saka green pepper. 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 Namimilitit ang dila ko. Ang labo ng ano, ng video. Medyo madilim sa kusina. So, patay na natin yung ating nokma.
So, ito naman, lumambot na siya. Ito yung 5 minutes na kasi. So, ilalagay natin ngayon yung ating ginagad na kamatis. Dalawang kamatis. So, ito. Nilagay ko siya para mas mabilis. So, iluluto natin siya ng iluluto ng ganyan. Hanggang sa maluto yung ating kamatis. So, ito pala guys yung ating chicken broth. Ito. Lalagyan yung kalahating kilong bigas, lalagyan natin siya ng 2.5. I-shake muna natin yan ha. Dahil syempre yung elemento niya nasa ibaba ng chicken broth. Pwede naman kayong gumawa ng sarili yung chicken broth sa bowl. Magpakulo kayo ng mga buto-buto. Tapos timplahan nyo na rin. So, 2.5 tasa. Yan. So, ito siya guys. Medyo naluto na. Yan na rin ang magbibigay ng kulay din sa ating bigas. So, ngayon guys, mga 2 minutes na ginisa yung kamatis together with the sili, yung pepper. Lalagyan natin yung ating bigas. Haluin ng haluin. So, mamaya, sabay na rin yan na maluluto. Hindi natin pwedeng pabayaan na kasi itong pinaglulutuan ko kasi sa gilid niya is nasusunog. So, after natin na magisa ng konti, ay ilagay natin yung ating broth. Ang ating sabaw. Hindi akong patakawak kasi ng camera. Video cam. And then, pakuluin po natin ang konti yan. So, palitan natin ng 5 minutes. Okay. So, after guys, na mga 5 minutes, ayan na po yung itsura. Unang-una nga pala, kailangan malakas ang apoy. Pag naihulog na natin yung mga sangkap natin, yung manok, at saka yung ating hipon, saka natin ilo-low fire. Kasi parang pag mag-i-in na siya. So, ito yung manok na ginisa natin kanina, ng mga about 10 minutes. So, nakikita nyo guys, parang luto na siya. Almost done na. So, ipapaibabaw lang natin siya guys dyan. Oh, napapakahirap pa ako. Pwede namang ilagay. Yan. Actually, kung gusto nyong hiwain ng medyo maliliit siya, para, okay lang, mas maganda. And then, ilagay natin yung ating hipon. Pakaibabaw lang natin siya. And then yung ating octopus. Yung galamay ng octopus. Okay. So, pahihinaan natin siya ng medium fire. Mag-i-in-in. So, yan. Mag-i-in-in na siya. Mga medium fire lang. Para hindi siya masunog kasi pain-in na yung ating bigas. Actually, sa Espanya, gusto kasi nila dito is yung medyo maligat-ligat yung bigas.
medyo makunat-kunat, matigas-tigas pa. Pero kung tayong mga Pilipino ay hindi tayo nasanay sa ganon. Kaya nga ang version nito is Filipino paella. So, medyo aanuhan natin siya ng konti, paiin-inin natin yung kanin. Hindi naman totally yung lutong-luto. So, balikan natin after 5 minutes. Balikan natin. So, ito guys yung after 5 minutes na sinasabi ko. Kita nyo maigi oh. So, ito guys yung after 5 minutes na sinasabi ko. So, titingnan nyo guys ha. Yung tubig niya talagang medyo naglubog na siya. Pero hindi naman natin kailangan na tuyong-tuyo. So, ayan o. And then, tikman nyo yung bigas. Medyo luto na rin siya. Ano na siya? So, mga 2 minutes natin paininin sa ganyang klase ng tubig. Para ma-absorb pa niya ng konti. Yung kanyang tubig. Tamang-tama yan. Na yung bigas, hindi siya masyadong matigas. Hindi siya matigas. Hindi rin siya masyadong malambot. Ganyan kasi ang style ng paella. And then, pagkatapos nun, kakayaan lang natin muna siya. Pero mas masarap kainin ng paella, mainit. So, ito na po guys. After 2 minutes na pinabayaan natin sa maliit na apoy para mag-in-in ng konti yung kanin. So, ito na yung resulta. Ngayon, pababayaan lang natin siya ng konti. Pero tatakpan natin para habang nagluluto siya, hindi siya matutuyo sa ibabaw. So, gagawin natin ay tatakpan natin ng kitchen paper. Yan. O kaya, kung mayroon kayong medyo yung towel ng kusina, yun ang itakip nyo guys. Siyempre, ano ng hangin. Para hindi siya matuyo. Maliit lang na apoy. Para ma-maintain natin yung kanyang init. And then, tatakpan ko siya ng ito. Kasi pag iin-inin natin siya, kung sa atin pwede yung ano, yung dahon ng saging. Ayan. So, ayan. Pababayaan natin ng mga about 3 minutes. So, balikan natin ulit guys. So guys, after 2 minutes, eto po tayo. So, bubuksan natin yung maliit na apoy. Bubuksan natin. So, eto siya. Yan na po. So, papatayin na natin yung ating apoy. And then, let us try kung ano ang lasa ng ating paella. Kuha tayo ng isang, dito lang ako sa ano. Here we go, here we go, here we go. So, titikman natin ngayon. Mainit. Yan po siya. Tingnan nyo yung bigas guys ha. Hindi siya dikit-dikit. Ayan. Hindi siya dikit-dikit, hindi siya tuyong-tuyo. Sarap. Sarap, namnam mo yung kaldo, yung ating broth, namnam mo yung lasa ng shrimp, yung pepper, namnam mo rin yung manok. So, ang sarap. Sarap! So, guys, thank you for watching. And don't forget to subscribe, Maridos Pera, sa aking video na mga susunod. Sarili kong technique, sarili kong pagluluto, sarili kong sangkap. Para ma-share ko naman at talagang masarap po siya. Tikman po natin. At napakatipid. Ang ating ingredients ay makikita sa
sa video na ito pagkatapos. So, bye-bye guys. Salamat sa panonood.